Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Miyerkules, August 14, 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 18, mga talatang 15 hanggang 20. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang ating reflection or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Siguro, normal na sa atin o likas na at walang tao na hindi nagkakaroon ng kaalitan, kaaway, kahit na minsan hindi naman ikaw nakikipag-away pero nagkakaroon ka pa rin ng kaaway, di ba? Minsan ganun eh. Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito na itama natin ang kamalian ng ating kapwa. Tungkulin naman natin yun eh. Gamparin natin yun eh. Na ituwid at itama, ituro sa tao ang tamang dapat na kanyang gawin. Dahil kung siya'y maparusahan at hindi natin pinalalahanan, sabi na aklat ng Ezekiel, pananagutan natin. Dahil kadalasan ito ang nagiging pagkukulang natin. Nahihiya at natatakot tayo na harapin ang ating kapwa upang mapag-usapan ang pagkakamali na nagawa. Ang ginagawa na lamang natin ay nagtitiis, nananahimik at hinahayaan na lang ang pagkakamali na magpatuloy. Siguro ang dahilan ay ayaw nating madamay o kaya ayaw nating makisawsaw. Sapagkat alam naman natin na ang nagpumapagitna sa isang pagtatalo sa pag-aaway madalas ay nadadamay. Minsan naman ay sila rin yung nasasaktan at napapahamak. Pag nagkamali-mali pa sila pa ang nawawalan ng buhay. Kaya naiipon ang sama ng loob sa ating mga puso. Hindi ito maganda dahil kapag umabot sa sukdulan, ay tiyak na sasambulat ang lahat ng ating mga kinikimkim at maaaring makagawa pa ng mas malaking pinsala sa ugnayan ninyo, pati na rin sa ugnayan ng malalapit sa inyo. Totoo yun, mga kapatid. Bakit nahihirapan tayong itama ang pagkakamali ng ating kapwa? Isa siguro sa mga dahilan ay ayaw nating masaktan pa siya. Totoo naman yun eh. Kasi kapag itinutuwid natin ng isang tao, nasasaktan sila at kapag sila ay nasaktan, makakapagsalita sila ng hindi maganda laban sa atin, tayo ay masasaktan. Isa siguro sa mga dahilan ay ayaw nating masaktan pa siya. Para wala ng away, yan kadalasan ang sinasabi natin. Ngunit kung tunay tayong magiging tapat sa ating pananampalataya, malalaman natin na isang gawa ng kawang gawa ang pagtatama sa kamalian ng ating kapwa. Hindi udyok ng pag-ibig ang hayaan na lamang mamuhay sa kamalian ang kapwa. Totoo dun. Totoo din naman sapagkat ang umiibig, hindi niya hahayaan na mamuhay sa kamalian, kapahamakan ng kanyang kapwa. At isang palatandaan ng pag-ibig ay itama, i-correct ang kanyang minamahal o ang kanyang kapwa. Maging matapang na harapin ang taong may pagkakamali sa iyo o sa atin. Maaari itong masabi ng mahinahon upang maipaliwanag ng maayos ang pagkakamali.
Kailangan lang gagawin nating constructive criticism, yung pagpuna, para hindi magkaroon ng panibagong alitan. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.